Hey guys! So sa video natin ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano kayo makakagawa ng faceless YouTube channel gamit lang ang AI. So una, ano nga ba ang faceless YouTube channel? Well, basically ito ang paggawa ng content na walang tao sa harap ng camera. Sa faceless channel, eventually pwede mo tong scale up hanggang sa point na pwede mong i-automate ang buong content creation process. At ngayon, gamit ang AI, pwede ka na mag-start ng multiple faceless YouTube channels nang mas affordable kaysa dati. Kasi ngayon, pwede mo nang tanggalin yung mga nasasayang na oras, pati yung mga gastos sa pag-hire mo ng tao para sa scripting, editing, at voiceovers para sa mga videos mo. Isa pang maganda sa faceless YouTube channels ay pwede kang magka-million views at kumita ng maraming pera. Alam naman natin na napaka-lucrative ng YouTube platform kasi maraming paraan para mag-monetize dito. Pwede kang kumita sa affiliate marketing, sa AdSense, and yeah, kung gusto nyo matuto pa about dito, feel free to check yung iba pa naming video sa channel na to. Ngayon, bakit nga ba may mga nagsisimula ng faceless YouTube channel? Well, for starters, great option to para sa mga camera shy. At napaka-cost effective nito kung wala kang malaking budget para bumili ng mahal na camera equipment. Hindi naman talaga ganun kamahal ang mga AI tools at usually, naka-monthly payments pa sila. Actually, karamihan sa mga AI tools na mababanggit dito sa video ay may free trial. At itong faceless YouTube channels, minsan way din ng iba para ma-explore yung mga passion nila. So parang kung saan ka passionate, pwede mong gawa ng YouTube channel yon. At syempre, alam ko na nasabi na natin kanina, pero yun nga, pwede kang kumita ng maraming pera at maging financially free with this. Maraming faceless YouTube channels na ang naging successful, nakakuha ng million views at kumita ng malaki. At kung matututunan mong gumawa ng magagandang video sa YouTube, then yeah, napaka-lucrative na business nito. So okay, pag-usapan natin ang unang step para sa channel mo. Una, kailangan mong mag-isip ng channel name, niche, at audience mo. Kung wala ka pang idea, pwede kang gumamit ng platform tulad ng ChatGPT para tulungan ka. Next is, pagkatapos mo makaisip ng pangalan, niche, at audience, gagawa ka naman ng channel art tulad ng logo, banner, tsaka yung mga media na gusto mong gamitin para sa mga videos mo. Dito naman, nire-recommend kong itry mo yung dalawang AI tools na to. Yung una, Midjourney. Basically, isa siyang Discord channel na pwede mong salihan. Doon ka magbibigay ng descriptive prompt, tapos i-generate niya kahit anong image na gusto mo. Next platform, DALL-E 2. Gawa rin to ng creators ng ChatGPT. Platform din na kayang mag-generate ng iba't ibang images base sa text descriptions. At gamit yung parehong platform na to, pwede kang gumawa ng kahit anong image na gusto mo. Kunwari, gusto mong gumawa ng image na magkasama si Elon Musk at Albert Einstein sa isang table. Kaya itong gawin ng Midjourney at DALL-E 2. Para sa channel art mo naman, pwede rin yung mga platform tulad ng Upwork or Fiverr. Tapos, mag-hire ka ng freelancers na gagawa nun. Oo, hindi to AI, pero sinama ko to sa video kasi actually, mura sila lalo na kung overseas ka kukuha. Dati, nag-hire ako ng freelancer overseas. Ang charge lang sa akin, $10 hanggang $20 per logo. Ayos na yun, lalo na kung gusto mo yung style ng gawa nila. Last na kailangan mong gawin para matapos yung YouTube channel mo is gumamit ng platform tulad ng Notion or ClickUp para i-store yung content calendar mo. Yung dalawang platform na to makakatulong na mag-organize ng content mo. Pwede mo rin i-separate yung mga nasa planning, filming, o kailangan pang i-edit. We highly recommend na gumamit ka ng isa dito. Actually, recommended din namin na gamitin mo yung Notion as a beginner. Tapos, mag-switch ka na lang sa ClickUp kapag meron ka ng team. Okay, moving on sa step number 2. Paggawa ng content. Simula na ng fun part. Kasi ang daming AI tools na pwede mong gamitin sa process na to. Hinati ko to sa 3 categories. Una, researching at script. Pangalawa, editing. At pangatlo, paglalagay ng voiceover pati music. Para sa researching at scripting, merong dalawang AI tools na pwede. Una, ChatGPT, na pwede kang bigyan ng information at tulungan kang magsulat ng kahit ano. Pwede kang bigyan ng data tungkol sa certain topics, historical quotes from famous people, at yeah, parang kahit ano na gusto mong malaman, pwede mo itanong sa ChatGPT. Ang susunod na platform ay vidIQ's AI Coach. Parang ChatGPT siya pero para sa YouTube. Pwede mong itanong kahit ano, matatandaan nito lahat ng sinabi mo. Kaya kung may gusto kong malaman tungkol sa isang topic, matatandaan niya yon at i-apply sa susunod na tanong mo. Kaya lang, may mga limits sa mga platform na to. Ang ChatGPT ay walang data past 2021 at ang vidIQ naman ay limited ang knowledge sa YouTube Shorts lang. Okay, punta na tayo sa next part ng content creation, ang editing. Ang unang platform na i-share ko ay yung Runway ML na magandang video generating platform. Sobrang cool nito kasi meron siyang maraming AI magic tools tulad ng pag-generate ng image, pag-infinite expand, at pag-animate. At oo, kaya niyang mag-generate ng kahit anong clip na kailangan mo para sa video mo. Next platform na gusto kong i-share ay Descript. Super dali lang gamitin ito kasi imbes na mag-edit ka gamit yung traditional na timeline, dito nag-edit ka gamit yung mga subtitles. Kaya siya tinawag na Descript. And lastly, itong Midjourney. Alam ko na pag-usapan na natin to, pero pwede mo kasi itong gamitin kasama ng DALL-E 2 para mag-generate ng custom images na pwede mong idagdag sa video mo. Next naman, ang pag-generate ng voiceovers gamit ang AI.
Ito yung mga platforms na nire-recommend namin na subukan mo. Yung una ay Prime Voice AI at yung isa naman ay Wellsaid Labs. Pareho lang sila ng ginagawa. Nag-o-offer sila ng magandang quality na voiceovers at pareho silang may free trials. Mas okay kung mag-try ka ng free trials nila tapos tignan mo kung alin yung mas trip mo. Next platform ay sounddraw.io. Basically, isa siyang AI tool na matutulungan kang gumawa ng custom music base sa mood. So let's say for example, may part sa video mo na nag-shift mula sa masaya tapos malungkot. Pwede mong try yung sounddraw.io para gumawa ng iba't ibang soundtracks para sa bawat mood. Lalo na kung may faceless YouTube channel ka na kailangan mo mag-evoke ng maraming emotion. At sobrang useful nitong AI tool na to para doon. Sige, step number 3, yung pagpo-post ng video sa YouTube. May dalawang elements dito. Una ay thumbnail at pangalawa naman yung metadata mo. Ito yung title mo, description, at pati na rin yung mga tags mo. Para sa thumbnails, ire-recommend ko yung Midjourney at DALL-E 2 para gumawa ng custom images. Tapos pwede kang gumamit ng Canva para magdagdag ng text at iba pang finishes. Isa pang platform na pwede mong gamitin ay Luminar AI. Dito pwede mong i-enhance kahit anong image na idadagdag mo. Ganda ng AI technology nila. Ginagamit namin to sa lahat ng thumbnail namin at mas maganda na agad ng 10 times ang mga thumbnail namin. Ngayon naman, para sa mga titles, descriptions at tags, may 3 platforms na ire-recommend ko sa'yo. Una ay TubeBuddy. Ang gandang platform nito para ma-A/B test mo yung mga thumbnails mo. Ang next naman ay vidIQ na magandang platform naman para sa keyword research ng topic mo. At syempre, ang huli na gamit naman ng lahat ay ChatGPT. Pwede ito para sa kahit anong bagay, mula sa pag-iimbento ng ideas para sa title mo at pwede din paggawa ng buong description mo. Okay, ang huling step naman ay pagre-repurpose ng content mo. Super cool nito kasi pwede kang gumamit ng AI para dagdagan ng productivity mo ng 100 times or higit pa. Kaya ako sinasabi to dahil pwede mong gamitin ang mga AI platforms na to para i-repurpose ang long-form content mo at gawing short-form content. May 3 platforms na pwede mong itry. Ang una ay video.ai, sunod pictory.ai, at ang last ay vid.io. Parehong-pareho yung mga platforms na to at kaya nilang gumawa ng mabilis ng iba't ibang short-form content mula sa long-form videos mo. Kasama na dito ang captions, templates, emojis, at iba pa. Lahat ng 3 platforms na to ay may free trials na nire-recommend ko na subukan mo. Pero based sa kanilang pricing models, sa tingin ko, vid.io ang pinakamagandang value para sa pera mo. Okay, yan na ang 4 na steps na kailangan mong sundan para makapagsimula ng faceless YouTube channel mula sa simula gamit ang AI. Feel free na balikan ang video na to kung kailangan. Alam ko na marami tayong napag-usapan ngayon. Pero ngayon gamit ang AI tools tulad ng ChatGPT, pwede mo nang gawin from scratch ang iyong faceless YouTube channels. Lahat ng platforms na binanggit kanina ay may mga links sa description para ma-check nyo. And I highly recommend checking out platforms like TubeBuddy at vidIQ. Lalo na meron kaming special code para sa vidIQ na pwede kayo maka 90% off. Kaya check out yung mga platforms na yan at sabihin nyo sa comments sa baba kung anong naisip nyo. Anyways, yan ang lahat para sa video natin ngayon. Sana nag-enjoy kayo at kung oo, siguraduhin na mag-like at mag-subscribe para sa videos na tulad nito. Thank you for watching at takit sa susunod na video.